Umami na si dating Congressman Elizalde Salcedo kung sino-sino ang mga mastermind. Inisa-isa ni Zaldico ang mga may pananagutan sa lahat ng nakawan sa pera ng taong bayan. I categorically deny these baseless accusations. I did not mastermind, tolerate, or allow any supposed last-minute insertions and realignments in items in the 2025 GAA. All items in the 2025 GAA, including those stated in the corresponding bicameral report, were approved at plenary sessions and following the collegial process of both houses of Congress. It is improbable, if not absolutely impossible, that I, on my own, could make any supposed insertions without the knowledge or approval of the members of both chambers of Congress. The 2025 GAA was eventually signed into law by the President after what we, as members of the House of Representatives, understood to be a thorough scrutiny by His Excellency of each and every item to ensure that everything is in order. Bakit pa patuloy natin nililinlang ang mga tao kaugnay sa paghuhugas kamay ng palasyo sa issue ng flood control projects, insertions, lump sum, and unprogrammed funds? Tingin nyo sa mga Pilipino, mga bobo at tanga, ang linaw-linaw ng nakasaad sa batas. Hindi ba si Marcos ang nagyabang ng flood control projects sa kanyang SONA? Sinabi ko na, ang una at huling silip sa anumang pambansang gastusin ay walang iba kundi ang President sa mga tagapagsinungaling ng palasyo at mga tagapaglihis ni PBBM at isinusubo ang hugas kamay na konsepto. Is nyo ito sa baga nyo. Dapat mag-iba ng message framing ng dakilang Barker. Paulit-ulit ka na, di kasama ang leader. Siya ang nagsagawa ng paraan para mabuksan ang flood control projects. Sino ba ang nagsabing tapos na ang 5,500 flood control projects noong second SONA? Sinong pumirma ng GAA 2023, 2024 at 2025? Sinong nag-veto? Ano ang mga na-veto? Sino ang nagsuyod ng mahigit sa 1,500 pages para sa veto noong GAA 2025? At sino ring sa mga FLRs ay may partial release para kanino at saan? Klaro sa Executive Order 292 na nasa presidential control ang paggamit ng lump sum. Ano ba ang UA? Paikot-ikot tayo. Niloloko nyo ang taong bayan. Ganoon din ang DBM. Klarado sa admin code ang budget policy and approach na pumapaloob ang budget prep, authorization, execution, and accountability. The paper trail will tell you what happened. Just open them to the public and we will analyze them. Small committee report, amendments to the GAB by the Senate, BICAM report, dagdag pa ni Fanny Biernas. Walang malakihang nakawan ang maaaring maganap na walang basbas ng Pangulo. Dahil ang malakihang nakawan ay laging malalaman at malalaman ng Pangulo. Bakit? Dahil siguradong magsusumbong ang hindi na ambunan. Imposibleng may nabigyan o marami ang nabigyan tapos wala ang presidente. Dahil paano mangyayaring ang mga pinakamalapit niyang mga bataan ay hindi magre-report sa kanya ng bigayang nangyari. Kapag nag-isip ka ng magnanakaw at ang unang pumasok sa isipan mo ay sina Martin Romualdez at Zaldico, ibig sabihin, tagumpay ang spin doctors ni Mandalang Bongbong Marcos na huwag siyang madamay sa listahan ng mga Mandalang Bongbong. Mag-isip ka. At kaya palalabis na pinag-iinitan ng House of Representatives ang confidential and intelligence funds ni Vice President Sara. Dahil ngayon, nakikita natin na ang lahat ng sinabi ni Vice President Sara na nakawan ngayong Marcos administration ay totoo pala. At mayroon pa ang mga ebidensya. Ibig sabihin, effective ang intelligence fund ni Vice President Sara ng Office of the Vice President. Panoorin natin ang buong video. Yun naiisip ko kung bakit pinag-initan ang Intelligence and Confidential Fund ni Vice President ng House of Representatives. Kasi ngayon, nakikita natin na yung mga sinabi ni VP Sara noon pa, eto na, merong mga ebidensya na in fact nagnanakaw ng pera si Ko at Romualdez. At sino ang nakakaalam nito? Siya nauna. Siya ang nagsasabi kontrolado ang budget ng Pilipinas ng dadalawang tao lang. Di ba? Hindi siya magsasalita ng ganun kung wala siyang prueba. At yung prueba niya, siguro ito ng mga lumalabas ngayon. Di ba? Kaya nga, nung inimpeach siya, sinabi niya na I want bloodbath. Kasi nga, mayroon din siyang bala. Siguro kaya tinanggalan siya ng ganun na pondo dahil lumalalim na yung kanyang investigasyon sa dalawang yan, kay Romualdez at kay Ko. Kaya sa tingin ko, sa tingin ko lang, itong mga lumalabas na impormasyon galing ito sa kanya. Itong sinasabi niya na tumatanggap din sa sugal si Romualdez, sa tingin ko na nalaman din niya yan through investigation. At yung kaso doon sa Amerika na alleged bribery sa Okada na kaso, siguro siya din ang nakadiscover niyan. Kaya napaka-dangerous na bigyan ng Intelligence and Confidential Fund si VP Sara, kaya tinanggal nila. So para sa akin, sulit ang pera ng taong bayan. Para sa akin, tama lang na ginastos niya yung Intelligence and Confidential Fund. Kasi kung wala yon, hindi natin malalaman na niloloko na pala tayo ng dalawang ito. Di ba?
Marsampo magnanakaw, Marsampo magnanakaw, Marsampo magnanakaw, magnanakaw si Marsampo. Bawal daw pangalanan eh. Sayang ang bayot! Ito yung mga proyekto ng Sunwest sa 1st District ng Leyte, kung saan ang congressman ay si Martin Romualdez. Ang tanong, tumatanggap kaya ng porsyento si Martin sa mga proyekto na yan bilang proponent ng mga proyekto na yan sa kanyang distrito? Di ba? Kasi kung pagbabasihan natin yung mga sinabi ng mga taga-DPWH, lalong-lalo na yung kay Yusek Bernardo na talagang ito ay nationwide, imposible na wala, di ba? So Martin Romualdez, kung wala talaga, talagang napakalinis mo. At kung meron naman, nagmamalinis ka lang. Ha? Kasi napaka-imposible, no? Merong balon tapos hindi ka sasalok. Sayang ang bayot! Maliwanag na ba kung sino ang may pakana at sino ang punot dulo ng nakawan sa gobyernong ito? Base na rin sa naging statement ni Zaldico. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.